Magandang umaga po sa ating lahat at gawin po sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Nawa ang bawat isa ay nasa church na ngayon. At I hope na tayo po nasa mabuting kalagayan. Hindi lang po dito sa Pinas, hindi sa inyo rin po sa ibang bansa. At isang prayer that you are all there. At ganun din po bawat isa dito ngayon. Sa libro ni 1 Thessalonica, dito po tayo sa 1 Thessalonians. At basahin natin ang ating Bible sa 1 Thessalonica 4, verse 1 to 4. 1 Thessalonica, chapter 4, verse 1 to 4. Palitan po. Nasa verse 1, the Bible says, "Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhorting you by the Lord Jesus Christ, or by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk, and to please God, so you would abound more and more." Sa 2. For ye know what commandments we gave by the Lord Jesus. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Sabay tayo ng 4, go. That every one of you should know how to possess this vessel and sanctification and honor. Tayo manalangin, O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po, O Diyos, sa iyong pong pagkilos sa bawat isa na iyong pong dinala sa kalagitnaan po namin ng bawat isa. Pamamagitan ng Diyos ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Sa bawat nananampalataya dito sa Pinas o sa ibang bansa, I pray, Father, na ikaw makita sa mensahe. Dalahin ko po, Diyos, na kumilos ka sa kalagitnaan po namin, na tumatagnaw kami ng panampalataya sa magitan ng mga salita. Dalahin ko rin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo na malaya kumilos according to grace. Dalahin ko rin ang kaaway ka po siya huwag kumilos. At ganun din po ang iyong linggo dahil man of nothing, O God, I can do nothing without thy presence, Father. I need thy power. So help me to speak out thy word according to thy grace. I pray, Father, na salamat po sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsuko. Young people ko, ako pa yan natin ito, young people. Young people, dito sa, ba't mo namin? Sarah. Sarah ng mga men. Second seat. Sa second seat po kayo. Ayang tipo. Tuloy lang. Upan, ayaw mo yung mga mahulit dyan sa likod. Okay. So, dito tayo sa 1 Thessalonica 4:1 po. Ang binanggit ng Bible, ulitin ko po. "Then we beseech you, brethren," ayaw mo ng Bible, "and exhort you by the Lord Jesus, that ye have received of us how ye ought to walk, and to please God." Okay? The foundation of pleasing God is not within our character, but within the command of obedience. Bless. Hindi ka dito kasama. The foundation of pleasing God is simply being an obedience. Dahil kung wala pong pagsunod, there is no instruction. Kaya ang banal na salita ng Diyos ay lagi sinasabi sa atin, we should hear instruction. Why? Because obedience to His will as made known to us through His word. So, magitan ng kanyang salita, ay magkakaroon po tayo ng instruction. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng instruction sa atin in order for us to follow. So, ang kanya pong ibinibilin sa atin is to hear the message, ang kanyang salita, upang pag-aralan natin po yung pong instruction ng Panginoon.
Dahil ang ating kinagagalawan ay napakarami po temptation o tukso sa ating buhay bilang nabubuhay po tayo sa laman. So, it should be the desire of every believer that we should have the character to hear the instruction. In order for us to please God. This was Paul begins to instruct the church at first as sa Thessalonians. This verse is not speaking what, but to go to please. The title of the message is Pleasing God is more than obedience. Pleasing God is more than obedience. Kasi po yung obedience, mayroong sumunod dahil sa tungkulin. Mayroong pong sumunod dahil siya pa ay siniswelduhan. Ganun yan eh. Kaya, pag ikumpara mo yung pleasing God, ay nagmula sa heartily obey the Lord. Pag sinasabi, you please the Lord, and the Lord bless thee, because you obey the Lord within your heart. Yung obedience, as in common word obedience, ay hindi po nagpapatunay na piniplease mo ang Diyos. Mayroong nag-obey from the mind without the heart. Kaya, marami pong presence sa church without the heart. Kaya, nagtataka, hindi tayo magtaka na bakit si kapatid mayroong nung linggo dito, 3 linggo wala. Because his presence is not with it. Okay? But from the mind, from the mind po ang pinag-usapan, there is a reason why he came to the church. Ganyan. Pero if you obey the Lord and the Lord and the Lord will be pleased in our life and the Lord pleased from your character, meaning to say, yung pong obedience that you have is within the heart. Ano man po ang mangyari ay hanapin natin ang salita ng Diyos. Unang punto sa Psalm 84 verse 1. Open with me your Bible sa Psalm 84 verse 11, I should say. Ang tantamount of comprehension sa verse 1 po ng 1 Thessalonica 4. Open with me your Bible sa Psalm. Sa Salmistang David. Chapter 84, verse 11. 84, verse 11. Anong sabi po ng Bible sa 84, verse 11? For the Lord God is a sun and shield. Shield, ang Panginoong Diyos, siya po ang ating kalasan. Ang sun ay inire-refer po yung ilaw. Yung sun. Kung bakit binanggit na sun, para maintindihan natin ang gustong tumbugin ng Bible spiritually. Sun, siya ang taga-ilaw sa atin kung saan tayo pumupunta. Siya rin po ang ating kalasan pagdating may digmaan, may kalaban. Siya ang ating cover. Yeah. For the Lord God is a sun and shield. Bakit binanggi sun? Wala kasing ibang maraming sun kundi ang Diyos. The Lord will give grace and glory. No good thing will have withhold from them that walk uprightly. So kung unang puntos po, no good thing will he withhold from them that walk uprightly. Ayun. Ibig sabihin, hindi siya mapagkait ng sinumang mabubuting bagay sa nagsisilakad sa kanya pong kaluban. Hindi po madamo. Yun ang ibig sabihin, mapagkait sa sinumang taong yung pong makagawa ng mabuti sa mata ng Diyos. So maliwanag po mga kapatid, dito po sa Psalm 84 verse 11 na binanggit po dito, for the Lord God is a sun
and shield. The Lord will give grace in glory. Binanggit po yung biyaya at ang kanya pong glory. Iyo pong, ano yung glory sa Tagalog, yun pong hindi naman kapangyarihan. Gloriness. Ang kanyang highness, o ang kanya pong kamanghamanghang kapangyarihan na Diyos. Dahil wala pong hindi niya ibinigay, pinagkaloob sa mga anak niyang lumakad na ayon sa katwiran. Dahil ang Diyos, the Lord of hosts, blessed is the man that trusted in Him. Sa verse 12 po, ay tinumbok po yung pong ang Panginoon ng mga hukbo. Pagpalain niya po o bibindisyon na yung mga taong magtiwala o may tiwala sa Diyos. Kaya letter A, the obedience o the obligation to walk. Obligasyon. Dahil ang mananampalataya, kinig, ladies and gentlemen, ang mananampalataya, mayroon po tayong obligasyon sa Diyos na siya po ang ating pong sun. Siya ang ating sun, taga-ilaw. Siya ang ating shell, ang ating kalasag. At hindi niya po ipagkakait ang kanyang maraming pagpapala sa mga anak niya. Yung mga anak niyang maging gumagawa o mapagmahal sa paggawa ng mabuti at lumakad sa gusto ng Diyos. Kaya we have now the obligation and the privilege to walk in the sight of the Lord. This is an steady everyday living. This is not an option for the believer, but it is our obligation to do our part. Makinig po, ladies and gentlemen. Ang pagkilos sa pagsunod sa Diyos, hindi po lang sa Lunes. Hindi lang po sa magitan na nasa ibang bansa ka, at nasa Hong Kong ka. Hindi lang po nasa Hong Kong ka ay active ka. Ganon. Pagdating mo sa Pinas, hindi ka aktibo. Ganon din sa atin. Hindi lang po tayo ay active sa Pinas. Pagdating mo sa ibang bansa, hindi ka na active. Ang gusto ng Bible po, ang gustong tumbukin ng salita ng Panginoon, our obligation to walk ay sa lahat ng dako ng ating buhay, everyday walks unto the Lord. Lunes to Sunday. Sa lahat ng ating pamuhay, outward or inward, we should walk according to His grace. Ganun po ang mga sundalo ng Diyos. Ganun po ang mga mananampalataya na sinubos ni Kristo. The obligation to walk, and that is our privilege. Pagdating po sa obligation, hanapin po ang Kristiyanong obligasyon ay pribilehiyo sa atin po na makilakad yung gusto ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, siya pa ang nakakaalam kung saan tayo patutungo. Kaya the service of the church, in order for us to please God, it is possible to obey God and yet not please Him. Kaya mahalaga yung ating puso na dapat nating suriin maigi kung tayo ba'y naglilingkod sa Diyos. Example po ay si Jonah. Si Jonah, he obeyed God. Sumunod naman ng utos eh. He obeyed the Lord. Sabi ni Panginoon, pupunta ka sa bayan po ng Nineveh. Opo, Panginoon. Pagdating po sa karagatan, o sa pagpasok po sa magbabayad ng ticket, nag-iba na ngayon ang lakad ni Jonah. Gusto niyang pumunta sa Tarsis. Tingnan nyo, ang Panginoon, ang kumang kay Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Ang bayang Nineveh, ang probinsyang Nineveh, ay kalat na kalat sa paligid doon. Ang Nineveh ay maraming mga kriminal dyan. May mga nanakaw, ganyan. May mga drug pusher doon. Lahat ng mga krimen na inandun na. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, ay ang mata ng Diyos ay talagang sagad na ang kanyang pasensya sa bayan ng Nineveh. Bago tupukin ng Diyos ang Nineveh, gusto niya pong mayroong mangaral doon. Kaya ang napili ng Diyos ay si Jonah. Sumunod naman si Jonah from the mind without the heart. Kaya, hindi ako nagtataka na mayroong bakit. Faithful naman si kapatid na ganito. Inimbitahan lang minsan sa likoy na wala na. Ibig sabihin, maaring from the mind without towards the heart. Makikita ko yung faithful na member eh.
na kahit may appointment sa labas, sa church pa lang pupunta. Dahil hindi niya kayang mamiss ang sa mensahe ng Biblia pagdating sa Sunday. Lahat ng commitment sa labas, kinansil. Bakit? He want to please the Lord sa kanyang buhay. Dahil that is heartily. Meron from the mind, he obey the Lord from the mind. Without the heart, you cannot please God. Kaya mahalaga po yung ating pong pagsusuri sa ating puso. Kaya, ang sabi naman ng Bible, lahat ng kuman ng Diyos, hindi pwede hindi masunod. Kung si Jonah ay umalis, gumawa ang Diyos ng paraan. Kaya, hindi mo pwedeng takasan ng Diyos. Katulad, si Jonah, nasa barko na, sa bangka na malaki. Papuntang Tarsis na, nagbayad na. Kung bakit natulog po sa silong o sa silong po ng upuan, dahil gusto niya na paggising niya, nasa bayan ng Tarsis. Ganyan ang gusto ng tao para hindi ko mamanmanan yung paglalayag ko ng bangka o barko. Matulog na lang ako. Paggising ko, ay nandun na ako sa bayan. Pupunta ako. Hanggang. Pero ang Diyos gumawa ng paraan. Ibig sabihin, kung anong iniuutos ng Diyos sa atin, hindi po pwede, hindi natin pwedeng gawin. Ang Diyos gagawa ng paraan. Dahil there is nothing impossible at all. Kaya niyang gawin. Kaya ang nagdala kay Jonah, imbis na yung barko ang magdala kay Jonah sa bayan ng Nineveh, yung pating ang nagdala sa kanya. Bakit? Sa kanya naman ang pating. Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga pating kahit sino dyan karagatan. Bakit? Nagmula rin sa kamay ng Diyos ang paglikha ng karagatan. Kaya pati mga pating ay masumunin sila sa Diyos na lumikha. Pasalamat tayo sa pating. Nung mamatay si Kristo, hindi dahil sa mga tao, hindi dahil sa mga pating, mga animal. Dahil sa na hindi naman kinikilala ng tao ang tagapagligtas. Kaya, si Jonah ang pinaka-the best example, the service of the church. Kaya, in order for us to please God, we should cleanse first, we should talk to the Lord first by prayer. Oh Lord God Almighty, cleanse me, O God. I am a sinner. Please forgive me. Patawarin mo po ako at huwag mo akong huwag mo akong pabayaan. Kundi bigyan pa akong pagkakataon paglingkuran ka. Ganyan. Iyayos mo muna ang puso mo sa Diyos. Kasi maraming naglilingkod sa Diyos from the mind. Pupunta ako sa church, nandun yung barkada ko. Pupunta ako sa church kasi nandyan yung classmate ko, nandun po yung mga katrabaho ko. Pupunta ako sa church kasi maraming reason. Ang pinaka-the best reason sa pagpunta sa church, I want to please the God by joining together sa ating mga mananampalataya na maging encourageable naman ako sa kanila at sila naman sa akin. Yan. Please, to please God. Para matuwa ang Diyos, yung buhay meron po tayo. Right? Kaya si Jonah po ang isang example na sumunod sa Diyos. Without the heart. Sino naman pupunta sa magulong bayan? Punta ka sa lubo, sa parte ng lubo ng Mountain Province. Nagkakat ng ulo, iuwi yung ulo mo, tapos gamisahan nila. Yung namatay, pupunta pag na makaawa, pwede balik yung ulo. Terrorist ang tao daw. Hindi mas lalo sa Muslim Mindanao. Ganyan. Ganun ang Nineveh. Kung masawag ang Mindanao, mas masawag sa Nineveh. Habulan doon, saksakan doon, patayan doon. Doon ka dadalhin ng Panginoon. Kaya si Jonah, bakit ako pupunta dyan? Ayaw mo sila magpatayan dyan. Pero gumawa ang Diyos ang parang dahil ang Diyos mapagmahal. Hindi niya hinanap yung mayroon, ang hinanap niya yung wala. Let us see the surplus of the church abound more and more, say the Lord. As we serve faithfully, God begins to open doors of opportunity for the church. Ang Panginoong Diyos, binuksan niya po ay yung church. Yung ating puso upang magamit pa tayo in furtherance of the gospel. Na tayo po ay hindi nararapat na magamit kasi we are a wicked vessel. Because by the blood of Christ, we are all clean. Nalinisan po tayo sa magitan ng dugo ni Kristo. Kahit tayo po ay nilinisan na at tayo po ay malinis sa harapan ng Diyos, we are not still yet deserved. Bakit? Bakit?
Dahil po ang standard ng Diyos, napakataas. Napakataas pa rin ang standard niya. Dahil tayo po ay malinis na vessel, yung paggamit niya sa atin is a privilege for us. Pribilehiyo lang sa atin. Na magamit po tayo ng nililisan ng Diyos. Ano? Na tayo po ay pribilehiyo po yun. Na huwag naman natin pakawalan yung privilege na yan. Kaya marami tayong mga privilege na nawala sa atin. Patapos na naman ang taon. Patapos na ang taon. Sister Princess, ilan naman ang soul na huwag mo sa isang tao. Sumagot ka. Hindi pwede mo. Isa-isain po tayo tatangin. Ikaw, AJ, ilan naman ang soul ang nadala mo sa Panginoon? One soul. Ano tayo yung Bible? Sa Proverbs. Yung isang kaluluwa ay yung mga anghel sa taas nagsisaya sa kaluluwang nagsisisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ko ang tagapagligtas. Wala namang sinabi ng Bible, ang sinuwang nakahanap ko ng bolt na ginto ay ang mga anghel sa taas ay nagsisaya. Wala. Ang soul ang pinaka-importante sa buhay ng bawat one. How many souls did you bring? Or how many souls did you share to others? Okay? Kaya nga lagi naman ang pastor, OCT po, na magkaroon po tayo ng soul winning program upang tayo po ay matrain kung paano mag-soul win sa mga tao. Sa young people pa lang, mayroon bang umattend sa soul winning program natin dito sa Sunday afternoon? Yes. May young people dito eh. Sino sa inyong 12 years old pataas? Pakitaas nga. 12 years old pataas. 12 years old. 12 po baka? Ba't ka pataas? Hindi ka nakikinig. Ibig sabihin, dito ang singin. Okay? Hindi nyo. Yung mga taga Santa Maria, halos parehas ang magturo siya ng si Sister Marisa. Sister Marisa, kung di pang asa sa kanya, makahabol na doon. Young people yun. Di, ang ganda din ng pag ikaw naman. Katulad yung mga PMR, alam mo yung PMR? 21 years old, ang lilecture mo pa ay mga 50 edad, 50 na edad. Master Sergeant, galing po sa Mindanao, galing sa Bacalan, galing sa magigiting na digmaan, sila po lilikturan isang lamang na lieutenant na wala pang background, wala pang experience, pero matalino. Sa atin, hindi mo matalino sa atin eh. Sa atin lang biyaya. Magturo ka. Ladies and gentlemen, listen to me. Mag-instack ng ganyan. This is the word. This is God, Panginoon. Nilikha ang Diyos ang salibutan. Ganyan, kung military style. Ang mga tao sa lupa makasalanan sa the word. May ito mga young people, lecturer sila. With the age of 12 years old. Nililecturan niya po ay 40, 30 years old. Nakakahamon ka kapatid. Ganyan sana eh. Yun ang dapat natin i-educate sa mga incoming o itong mga young people. Dahil si Brother Refen, patapos na. Susunod na rin ako. Ayun. Patapos na kami. O sino susunod ka? Wala. Kaya nga habang maaga, i-train po itong mga young people. Pero ang mga young people, sinasayang nila ang kanilang buhay, maganda sana kung may alam sila sa soul winning. Kaya hindi kayo dumalo sa soul winning program, training, dahil marunong na kayo. Hindi pa eh. Sa ang treno, taga rito. Parang mas maganda ka tapos mag-society na lang. Wala ka rin nagagawa. Alam mo yung magigiting na general ng Japan? Pag hindi nila masagupang, pag hindi nila natalo ang mga Amerikano, mag-society na lang. Don't ever appear your face to the emperor without conquering the enemy. If you come back here, any defeated one, ang kanang bumalik, ito ang samurai.
Pag samurai niyan sa iyo yung biro, papatayin mo sarili mo. Kasi, edukado pagdating sa mind. Hindi sila pwedeng bumalik na talunan, hindi. Pag bumagi, ganun pa kadisiplina ang Japanese sa larangan ng edukasyon. Pero sa atin, sa tagumpay natin, it is by the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Kaya I challenge you, members, soul winning pa lang, yun po ang heartbeat ng Diyos, soul winning. The dying church ay yung pong soul winning nila ay bagsak o pababa ng 70. Maganda, may 70 out of 100. Ibig sabihin, wala pa tayo sa passing mark. Soul winning lang. O, patayuin natin sa mga young people. Sister Joy, dito ka. Sister Melody, dito ka nga. Can you share to us yung soul winning? Soul winning, 5 minutes. Let me say this is the congregation of children. Ganyan. Yes, pastor. 5 minutes. Out! Okay, excellent. Sana. Pastor Carlos, meron mo ka bang soul winning lang? Padala mo dito. Tagalit siya. Sister Melody, ipagawin mo na doon. Kailangan ka. Ganyan. O di blessing pa tayo sa ibang church. Amen? Amen. Maganda yun na hindi na tayo kasi ang trainer nandito sa Gethsemane Christian Baptist Church. Ang problema, dito sa church pa lang natin ay wala kang pumalit sa pastor na bilang as a soul winner. Na alam niya mag-picture, alam niya rin po 5 minutes soul winning, alam niya rin 10 minutes, 15 minutes soul winning. Discipleship, and how to adapt to refute the coach. At sa natin yun eh. Ilang tayo Kristiyano? Ilang taon tayo Kristiyano? 10 years. Did you encounter soul winning? No. Oh yes. Did you know how to share the Bible? No. Oh, di wala. Patapos na naman ang taon. Kaya, God wants the church to increase. He desires abundant fruits in every aspect of our life. Ang heartbeat ng Diyos ay souls to be won for Christ. Paano magkaroon ng more souls to be won for Christ kung hindi naman tayo kikilos? Sino ang kikilos na magbahagi ng salita ng Diyos sa labas? Kung hindi yung mga anak ng Diyos na mula sa totoo. Kaya, the Word of God is given to the believers for them to instruct, to be instructed, and a command to be obeyed bilang as soldiers of Christ. Kaya nga, tinanong ko sa mga estudyante, anong gusto yung klaseng training? Military style, semi-military o civilian style? Sabi ni Pastor Juan Parsimon, civilian style, Pastor. Pag civilian style, bigyan kita ng sample ng civilian style. Alas 9, ang ating meeting. Dumating sila, 10 o'clock. That's civilian style. Military, pag sinabi 9. Sa soldiers of Christ, pag sinabi 9, before 9, nandun na. Yun ang magkaiba yung mga sundalo ng Panginoon na mula sa Diyos kasi si Kristo ang ating captain of the boat. Ang mga military ng lupa ay pag saktong 9, nandito kayo. Yes sir, yes sir. Ang mga anak ng Diyos, alas 9 ang usapan. Anong matumatay? Remember the group. Lagi nagpaalala natin. We must light up the standard of God and revere the name of God and His Word. The strength is from the orders from above, should be respected. Ano man po ang instruction na nagmula sa taas, we should obey. What is then the reason behind that we have to reason out in order for us to justify the side of God? Wala po tayong makukuha ang reason na itapat natin yung kuman ng Diyos. Meron pa tayong makikita ng reason. Hello? Yeah. Sa Matthew 26:39, pangalawang puntos. Knowing God's will is the will of God. Sanctify them through the truth. Thy word is thy truth. Sanctify. Ibinukod ka
Ibinukod po tayo. We are segregated from darkness. At the time when we are in the light, God chose us an special mission to bring the message for the people in order for them to be saved as according to the desire of God. Yung heart desire ng Diyos. Sanctify them through the truth. Thy word is truth. The word of God commanded us to be holy. Ang salita ng Diyos ay pinag-uutos sa atin to be holy. Ano yung huli? Magpakabanal naman tayo sa atin. Ano ba yung banal? Mayroon tayong heart desire. Mayroon tayong heart na, or mayroon tayong interest from the heart to love His word, to respect His word, to obey His word. Maliwanag po yan. If you disobey His word, casualty. Military to pa mag-command ng CO, commanding officer. Casualty. Lalayo si Lieutenant yung namatay sa Kalinga. Madam, yung nilagay ko na batang hero na nakalagay sa Pasig. Yung kapatid ko kasi nakapatid ko na Ranger, tapos ng Philippine Army. Nag-aral Special Forces for Ranger. Kasi hawak niya yung tangke nung pasukin nila ang Camp Abu Bakar. Sa kapanahunan niya po, siya ay mekaniko at same time driver. Hawak niya ang tangke. Kasi army yan. Pinasok nila ang Camp Abu Bakar. Yung kanyang tangke na isa, bigla hindi kumilos. Yung pala na bullseye, natamaan. Yung salamin na ganyan, pag tamaan ng armor light yan, hindi kagad matamaan sa loob. Special na bullet ang gagamitin po nila. Yung pang-tangke. Mayroon palang ganyan. Hindi ordinary yung baril na armor light lang ipitin. Meron palang special bullet na barilin mo yung salamin ng tangke, matamaan yung tao sa loob. Ganyan. Yung kasama niya, hindi kumilos ang tangke. Kasi patay na lang driver. Yung nasa taas na gunner, ayun ang lumalaban. Kasi parang langgam ang itong mga Muslim. Itong baril, bulan ng baril. Siya ang nagsabi sa akin nung tapos na kanyang pagkarinja, nakita niya si Lieutenant Matarang. Si Lieutenant Matarang po, he disobeyed the command. Ang sabi ng headquarters, huwag yung sundan yung tumatakbo. Patibog yan. Hindi sir. Sinundan yung tumatakbo. Buong tropa yung nabog. Ambus decision pa ng lagay. Kaya lahat po ng disobedience of command, mayroon laging casualty. O military yan discipline. E di mas lalo sa salita ng Panginoon, ang kaaway, hindi natin alam kung saan yung kaaway. Hindi nga, yan ang mahirap natin eh. Hindi natin alam kung sino ang kaaway. Yung sa physical na kaaway, nakikita mo ang kaaway. Located yung kaaway, located yung target, located sinong taong bubarilin. Sa atin spiritual, we don't know our enemy. Ang ating sarili, ang ating kaaway. Ang the will of the flesh, will naman. Ang kaaway natin si Satan. Si Satan marunong, okay, kaibigan kayo, politika lang, simple. Kaibigan kayo. Kumpadre, isang kainan natin. Parang kapalit ang tuloy ko sa'yo. Kapag sa'yo, hindi mo ako binobo. Galit na ako sa'yo. Ang pagkaibigan natin, putong na. Politika lang yun. Ay, di mas lalo kong kaaway, tatadtarin mo yung isang kamay mo. Di mas lalong galit ka, ang Panginoon, pag tinatad ang kamay, mahalin mo ang kaaway, sabi mo na Bible. At ganun po katindi, ibig sabihin, yung ating pananampalataya, ipinapakita natin na hindi natin sinusunod yung kalooban ng Diyos, na yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Para malaman natin yung kalooban ng Diyos, we should obey the word from above. Mahirap mo gawin yun. Obey His word from above. The words around compel us to be holy. Yung kung sanlibutan na ating kapaligiran, nadala natin ang salita ng Diyos, ay sinasabi ng Biblia na tayo po ay pinipilit maging banal. Kahit ang ating kapaligiran ay mga wicked people in the sight of the Lord. Wicked people in the sight of the Lord. We should have the attitude to stay. Stay in the land of faith, na tayo po manatili sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. The witness within call us to be holy. Yung within na magkilos according to the Word of God, through the power of the Holy Spirit, should have our attitude
to move within. Sa loob ng bahay, outside ng bahay, sa opisina, kahit man saan tayo. Dala-dala natin po yung character from above. The word around us compel us to be holy. Maging hamon tayo sa kanila. Okay? Sanctification. Sanctified. We should have the attitude to abstain from fornication. Karamihan ng fall o knockout ng mga men is for yung ating opposite sex. Itong mga ladies, mga babaihan, yun ang, from Genesis pa lang, yun ang fall ng mga men. Mula po Genesis. Kaya, kung ang lalaki ay ayaw niya talaga, ayaw. Pero mahal niyang babae, siya nagtulak na tala. Effective pa rin yan na ito po ay ginagamit ni Satan. Si Samson, ginamit ng kaaway ang si Delilah para sabihin ni Samson lahat ng kanyang sekreto. Kaya nabulag si Samson. Kaya sana wala na pong ganyan ng mga ladies natin ngayon. Mga ladies na gagamitin ni Lucifer to knock out the men of God, o itong mga ginagamit ng Diyos, o ang mga kapatiran ng mga lalaki. Dapat tayo po mag-encourage sa mga men pag sila po ay nananknock out. Bakit? Tingnan nyo. Sanctification focuses the body, abstaining from fornication. Kaya maraming mga kapasturan kasama po sa gawain dahil po sa ganyang actuation, nawala na ang kanilang control from the flesh because tumingin sila sa kaliwa. Kaya ang salita ng Diyos is not only for the members, including the pastor. Ang lahat ang to. Ang wakas. Verse 4, sanctifying wisdom. Sanctified, ibinukod na karunungan na mayroon po tayo. Na ang karunungan na mayroon po tayo, huwag natin gamitin. We should not allow this word that the wisdom of God that is with us should be used for worldly purpose. Kundi, gamitin natin to please the Lord. Amen? The insistence of knowledge, a believer should know that, tulad niya, believer, alam natin po na, ayun po, kasi, touch not, yung sabi niya, touch not, hindi touch not, they are not dead. Yung po mga dalaga, huwag natin hawakan. Bakit ba yung paghawak? Halika dito. Dito ba? Ito yung dalaga. Pag hawakan kong ganito, hindi yan ang purpose ng Bible. Pero pag may evil intent, na gusto kong angkinin ng dalaga nito, yung touch na. Ito yung tapos. Pag mo hawakan na ganyan, kasi yung nasa isip ko para bang nag-imagine kayo mga bagay ayaw lang. Madugi yun, kahit wala pang nangyari. Sa harapan ng Diyos, nagkasala. Kaya hanggat maaari, hanggat maaari, kaya nga, yung sinasabi ng Bible, distansyado, distansya. Kaya, kung ikaw naman, brother Alex, may umaligid sa'yo, distansya dito. Yan. Hello? Yan. Brother distansya, amigo. Yan. Bakit? Dadalhin tayo sa sin, hindi na tayo magkakasama. You have to harvest the consequences na ating ginawa. Harapin natin, hindi pwedeng takasan yan. Harapin mo yan. Kaya, yung knowledge na mayroon po tayo, na alam natin na forbidden, pinagbabawal yan, huwag mong pasukin. Huwag natin pong magmaang-maangan to consider ourselves, I am ignorant regarding to that. I am not aware. Kaya, when a person say his body for marriage,
in his faithfulness to serve the Lord, yung kanyang partner, katulad niya, may asawa na legal, partnership, ay magandang, mas stronger than yung single. Kasi nakatali ka na eh. Kaysa yung maghanap-hanap pa. Kaya, I challenge you, sa spiritual naman, kung ikaw ay nakatali kay Kristo sa Diyos Ama, God the Son and the Holy Spirit, huwag ka na pang maghanap. Kaya nga inigay ko yung sample na physical para maintindihan natin yung spiritual. Ano ba yung hanapin mo pa sa labas? Kasama mo ay yung kumpleto, mayroon siya. Ang ayaw nila sa atin, yung kasalanan na ating kinatago. Amen? Amen. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Namin po napakinggan, O God Almighty. Turuan po mamang lagi, O God, na lumago sa pananampalataya ako, tingtay grace. Dalayan ko, encourage mo kami, O Diyos, na laging mainis sa larangan ng paglingkod. Na kami po'y manatili, O Panginoon, sa iyong pinag-uutos mo sa amin to stay in the land, hanggat hindi ka babalik o hindi ka bumalik, Panginoon. The second coming, ay kami po'y manatili naglilingkod sa inyo, O Diyos, despite of many troubles na ipinapaggalog ng sanlibutan o nasa kapaligiran po namin. Ay ikaw po nagbabala sa amin sa bawat isang na manatili, O God, na maging holy sa lahat ng dako ng aming buhay sa bawat isa, hanggat hindi ka babalik. Dalayan ko po, Panginoon, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, sa maraming kakulangan sa larangan ng paglingkod. I pray, O great God, tulungan mong bawat isa, Panginoon, na laging magkaroon ng revival at the time when we hear the message. I pray to bless us. Thank you, Father, for thy word that you give us, O God, to remember thy word always in our life. Thank you, Father. And Jesus Christ, I pray. Amen. Nakapagpasiyo po.